parang positioning ngayon ng mga DDS. Siguro nga kasi ang gusto kasi nilang positioning si Marcos aso ni Biden. So ngayon dahil Donald Trump na, wala na. Ganon. Parang ganon yung gusto nilang sabihin eh. Parang ganon gusto nilang sabihin. Kasi kaya nga may paganito pa sila. Ayan July 18. Statement of support. Support! From Rodrigo Roa Duterte on the candidacy of former President Donald J. Trump. I can still recall the warm and cordial ties we shared during my presidency. Anong warm and cordial ties? Ikaw nga yung bumitaw sa Amerika during that time eh. Di ba in-invite nga siya ni Donald Trump? In-invite siya ni Donald Trump pumunta ng White House. Anong sinabi ni Digong? Ay, busy ako kay Russia. Diba? Kung ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, pwede kayo magpadala ng inyong mga remittances sa mga minamahal sa buhay sa Pilipinas. Gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ng Sendwave app. Gumawa kayo ng account, ilagay nyo ba account details dyan. At pwede ay magpadala sa Pilipinas through GCash, cash pickup sa mga pawn shop at iba't ibang mga bangko rin sa bansa. At kung kayo ay gagamit ang promo code sa inyong unang padala, ay makakakuha pa kayo ng karagdagang $20 free credit para dagdag din yan sa inyong may papadala sa inyong mga minamahal sa buhay. Kaya gamitan si Sendwave for all of your remittance needs. 2017 yun mga kotsero nung panahon na in-invite ni Donald Trump si Digonggong papunta ng White House para sa state visit. Anong sinabi ni Digong? Ay, marami na ako appointment. Meron na ako kay Russia, meron na ako kay Israel, etc. Wala akong time sa'yo. Ganun. Tapos, the following year, 2018, ano naman ang sinabi ni Digonggong? I love Xi Jinping. I need China, no one else. Sabi niya. Tapos, nagbanta pa siya kay Donald Trump. Ang sabi niya, kung tawag dito, ika-cancel ko na yung BFA. Ika-cancel ko na yung BFA. Sabi niya. Ika-cancel ko na yan. Anong sinabi ni Trump? Ganun ba? Ika-cancel nyo? O di good. Wala akong gastos. Tapos ngayon, parang ang gusto nilang palabasin, parang, ay, close talaga si Digong tsaka si Donald Trump. Buti na lang. Di ba yan di sinasabi ni Harry Roque? BFF daw ni Digonggong si Donald Trump. Hello! Hindi nga na sinuporta ni Digong si Donald Trump eh. Pero mga kotsero, kaya lang gumaganyan niya si Digong. Kasi, syempre, wala na siya sa kapangyarihan. So, nagpapa-cloud chaser siya. Kailangan niyang bida-bida. Ang hindi nila sinasabi sa mga Pilipino, mga kotsero, Trump could care less about Duterte. Bakit? Hindi naman na siya presidente. And even then, mga kotsero, ito tanong ko lang naman, akala ko ba, kayo mga DDS, galit kayo sa Amerika? Diba? Imperialista yung Amerika. Sinakop tayo niyan dati ng Amerika. Diba? Si China, hindi naman tayo ginagalaw eh. Kaya nga dapat makipagkaibigan tayo kay China sa Amerika eh. Magaling sila. Tapos ngayon, biglang malakas si Trump. All of a sudden, magkakampihan sila bigla sa Amerika. Sobrang love na love talaga ni Donald Trump si Tatay Digong. Ganun. Kung hindi nyo gusto ang Amerika, dapat ayaw niya rin kay Donald Trump. Alam nyo kung bakit? Kayo mga DDS, hindi nyo kasi alam to eh. Pag si Donald Trump naging presidente ng Amerika, tataasan niya to 200% ang tariff ng e-vehicles ng China na ini-import papuntang Amerika. Alam nyo ba yun? Magkakaroon ng economic warfare ang China at Amerika pag si Donald Trump ang umupo. Carry nyo? Mamili kayo, Donald Trump o Xi Jinping? Ano pa? Tataasan din yung tariff ng mga lahat ng goods. If I'm not mistaken lahat ng goods na papasok mula China papuntang Mexico tapos papasok ng Amerika.
Kasi ginagawa rong loophole yung Mexico. Si Mexico i-export ni China papunta kay Mexico, tapos si Mexico i-rebrand, tapos ipapasok ng Amerika para daw makaikot ng tariffs. So ang gagawin ni Donald Trump, if I'm not mistaken, tataasan ng 25% yata yung tariff. Ano na lang sasabihin nyo kay Donald Trump yan? Kung meron mang sobrang anti-China, si Donald Trump yun. Si Donald Trump yun. Alam nyo ba yun? Obviously, etong mga DDS vloggers, ang gusto lang naman talaga nila, ikabit yung pangalan ni Donald Trump kay Digong. Hindi alam ng mga DDS yan. Ay nako, pag nalaman ng mga DDS yan, tapos meron tayong Mutual Defense Treaty with America. Tapos Donald Trump ang presidente. Tapos alam niya na China yung gusto manggulo dyan. Syempre, iisipin niya, negosyo. Di ba? Negosyo iisipin yan. Paano ko pa iipitin ang China? Yun na iisipin yan. Dati paggalit sa Dati paggalit sa China yan eh. Ang daming di ba, tawag niya sa COVID-19, China virus. Di ba? Tawag niya sa COVID-19, China virus. Kaya galit na galit sa kanya si Xi Jinping. Kaya galit na galit si Xi Jinping kay Donald Trump. Tapos yung CFO ng Huawei, inaresto. Walang yan. Trade war ang mangyayari pag si Donald Trump ang nanalo. Trade war with China. Ano na lang sasabihin ng mga yung mga DDS vloggers, ano na lang sasabihin ng mga principal nyo yan. Ngayon, mga kotsero, hindi pa dyan natatapos. May problema talaga tong mga DDS vloggers. Alam nyo kung bakit. Kasi, itong sabi ng balita kanina, US to support Philippines efforts to resupply BRP Sierra Madre. So, mukhang nakaantabay ang Amerika. Pero may caveat to. Meron lang caveat to, mga kotsero, kasi panoorin natin to. Sa Aspen Security Forum. Jake, great to see you. Well, first of all, just on the point of the Mutual Defense Treaty, we've made clear that it applies to public vessels in the South China Sea. And so China well understands our view of the application of the Mutual Defense Treaty should that line get crossed. That's an important point. We believe it is a stabilizing point, as one we have reinforced publicly and very much reinforced directly to the PRC, and the Philippines understands and appreciates that. Secondly, we have tried to consult very closely with the Philippines because these are decisions they should lead on. How to most effectively reprovision this ship so that the sailors on board have the food and water and other provisions they need to continue to fulfill their mission. And we will do what is necessary with the Philippines to see to it that that happens. But in terms of specific concepts of operations or the exact way in which the United States would be engaged, our preference is to have the maintenance of the status quo there, the capacity of the Philippines to do these resupplies. We will continue to support the Philippines and stand behind them as they take steps to be able to ensure that. And I will be very cautious about speaking about hypotheticals should we have to get to it, because the most important thing right now is to see de-escalation and to see the ability of the Philippines to do resupplies. We believe that is achievable, and we are going to drive to make that happen. About a year and a half ago, a little bit north of here, we have seen them respond when we go to them to say, here's a bank that's facilitating a transaction that has concerned us. We have seen them respond to that. But writ large, the picture is not pretty. China continues to be a major supplier of dual-use items to Russia's war machine. And dual-use items is kind of an abstract term. It's a good Washington term. What it means, it's the implements, it's the instruments that go into the weapons that are killing Ukrainians and oppressing Ukraine. And we think China should stop, because we think it is profoundly outside of the bounds
of decent conduct by nation states, and China should not be on Team Russia when it comes to the war in Ukraine. So there are targeted ways in which they are responsive, but the larger picture continues to travel in the wrong direction from my perspective, and we have made no bones about that. We've been quite public and transparent about it, and we of course say that directly to them in dialogue as well, and so do our European partners. And the NATO summit made a very strong statement on this issue publicly, which I would reinforce here. Thank you, Jake. Sabi ng balita, the United States will do what is necessary to see the Philippines is able to resupply yung BRP Sierra Madre. White House National Security Advisor Jake Sullivan said on Friday, July 19, Sullivan said the US would prefer, ito lang yung caveat, ito yung sasabi ko sa inyong caveat. The US would prefer that the Philippines conducts the resupplies of the small crew on the warship Sierra Madre, which Manila beached in 1999 to reinforce maritime claims in the South China Sea contested by China. Sabi niya, ito, first of all, just on the point of the MDT, we've made clear that it applies to public vessels. So, lahat ng klaseng barko, mag-a-apply daw yan. Public vessels. I mean, public vessels that are operated by the state. Or vessels operated by the state. So, yung sa Coast Guard, yung sa Navy, etc., etc. Any and all of those. Tapos, so, pasok daw yun sa Mutual Defense Treaty. Okay? Tapos, in the South China Sea, so China well understands our view of the application of the Mutual Defense Treaty should that line get crossed. Okay, so yun daw important point. Pero, again, this is the caveat. Ito yung caveat eh. We have tried to consult very closely with the Philippines because these are decisions they should lead on. Yan. Ito yung caveat. Ito yung caveat, mga kutsero. Pagdating daw sa resupply ng BRP Sierra Madre, hindi raw Amerika ang mangunguna, Pilipinas. Hindi Amerika ang magte-take ng lead dyan. Parang gano'n. Parang gano'n na sinasabi ng National Security Advisor ng Amerika. How to most effectively re-provision the ship so that the sailors on board have the food and water and other provisions they need to continue to fulfill their mission. And we will do what is necessary with the Philippines to see to it that it happens. So, dito papasok yung partnership mindset. Okay? So, ibig sabihin, ang sinasabi ng Amerika, dapat ang Pilipinas ang manguna, nasa lang kami, nasa behind the scenes lang kami, naka-backup lang kami sa inyo kung kakailanganin. So, yun yung punto nila dyan. But, ito yung again, another caveat. In terms of specific concepts of operation or the exact way in which the United States would be engaged, and so ito na yun, kung paano sasali kung paano makakatulong ang Amerika, o kung paano makakasama ng Pilipinas ang Amerika sa RORE missions. Our preference is to have the maintenance of the status quo there. So, ito yung caveat, mga kotsero. Ang sabi nila, mas komportable ang Amerika na kung ano yung sitwasyon ngayon, status quo, ay yun na muna ang gawin. Ano yung status quo? The status quo is the Philippines will take the lead. Ayaw ng Amerika na sila manguna. Okay lang naman. Tama lang naman yun. Hindi nyo naman bansa to eh. Hindi naman tayo bansa ng Amerika eh. So tama lang yun. The capacity of the Philippines to do these resupplies, we will continue to support the Philippines and stand behind them as they take the steps to be able to ensure that, and I will be very cautious about speaking about hypotheticals. Should we have to get to it, because the most important thing right now is to see the escalation and to see the ability of the Philippines to do resupplies. We believe that it is achievable and we are going to drive to make that happen. So, yan yung tawag dito, yan yung
long and short about it. May 2 cents dito sa sinabi ng Amerika. Medyo soft, no? Medyo soft. And ito, narinig ko to, actually, sinigay ko to sa GC namin si China Unscripted. Kapatid yun ni China Uncensored. Si China Unscripted, kapatid yun ni China Uncensored na channel sa YouTube. Tapos, pero ang format kasi noon, puro podcast. Puro podcast yung format nila. So, ang sabi dun sa, merong isang beses na nag-podcast sila, may in-interview sila na galing sa Pilipinas. Parang parang advisor. Parang advisor ng AFP and America tungkol dyan sa sitwasyon sa West Philippine Sea. Sabi niya, ang Amerika daw maraming matututunan sa Pilipinas pagdating sa paikipaglaban sa China. Lalong-lalo na sa cognitive warfare. Lalong-lalo na sa cognitive warfare. Ang problema lang daw ng Amerika, they're too soft on China. Dito nakikita ko yung softness na yun. Kitang-kita ako dito. Although, syempre, nag-ano si Amerika, sinabi ni Amerika, oh, sige, we will partner with you, don't worry, nandiyan kami, we're right behind you. Pero medyo soft medyo parang, kung tulong kayo, di tulong kayo. Wala na kayong kabyat. May mutual defense treaty tayo Di ba? Pero medyo nga lang dito, medyo, although nandoon siya, ito yung siguro nag-iingat lang din si National Security Advisor ng Amerika. Ayun, kasi sinabi rin niya, I will be very cautious about speaking about hypotheticals. Should we get to it, kung sasama daw si Amerika, the most important is ma-de-escalate at makita muna yung kakayanan ng Pilipinas kung paano magre-resupply. Paano mag-resupply pala ng BRP Sierra Madre. Now, medyo gets ko yan. Siguro, one of the reasons kung bakit nag-iingat din si National Security Advisor kasi ayaw nila na ma-misquote sila. Lalo na ng mga DDS Bulados at ng Chinese Communist Party. Kasi, syempre nga naman, kapag nagsalita sila ng masyadong strong na statement, ang dating parang, ba't kayo nangunguna? Bansa nyo ba yan? Pilipinas yan Tapos sasabihin na naman, magkakaroon ng materyales ang China para sa propaganda. That's one way of looking at it. Another is, right now, dahil siguro nasa political transition pa sila, ayaw muna lang magbitaw ng mabibigat na salita. Kasi syempre, iintayin pa nila yung directive ng kanilang magiging bagong presidente. Which mga kotsero, it's a virtual certainty na si Donald Trump na mananalo presidente sa Amerika come November. Kapag kailangan daw ng suporta ng Pilipinas pagdating sa resupply ng BRP Sierra Madre, nandiyan ang US to provide support. Now, ang kailangan na lang ma-determine is ano ba yung support? What kind of support will the US provide? Will it be makikisama sila sa provisioning sa RORE? I doubt. Hindi sila sasama sa RORE for sure. Malabo mangyari yun. Malabo pa yung sasabaw ng pusit. Moral support? Parang moral support in the form of tawag dito nagpagpakikisama sila sa joint patrols maski dun sa mga controversial na maski dun sa mga highly contested areas. Tulad ngayon, nadagdagan pa ng isa, Sabina Shoal. May Ayungin Shoal ka na, may Sabina Shoal ka pa. So will it include that? We don't know.
Pero, definitely, support is there. And, hindi rin natin malalaman kung anong klaseng support ay bibigay nila. Kakagulatan na lang yan. Kakagulatan na lang yan. Pero mga kotsero, another thing is this. Meron kasing medyo hindi naman underappreciated. Pero isa sa mga hindi masyadong nire-recognize na kakampi natin, pero malakas yun na kakampi. And ito, mga kotsero, feeling ko, ito mas feasible to kaysa kay Amerika. Kasi si US is all over the place. The US is in Israel, partially, nasa Ukraine, nasa Houthis. It's all over the place, mga kotsero. Pangalat-kalat si Amerika. Pero, mga kotsero, one of the more, siguro, top 5, if I'm not mistaken, top 5 powerful militaries in the world. Kasi, number 1 si US pangalawa si China. One of the, one more under-recognized and much more feasible, ito yung mas posible pa natin maging partner sa Pilipinas. Yan ay si Japan. Sure yan. Kasi, malapit sa atin si Japan. As in, nandyan lang siya sa taas. And alam naman natin, mga kotsero, na nagkapirmahan na sila ng ating RAA, Reciprocal Access Agreement. Oo. Nagkaroon na tayo ng RAA with them. And ngayon, mga kotsero, inaano na lang, kumbaga, inaalam na lang yung details ng RAA. Kasi, and kasama sa priority legislations natin for 2024, if I'm not mistaken. For the next half of the year, mukhang kasama sa priority legislation natin yung RAA, yung Reciprocal Access Agreement. Well, kasi si Japan, ayaw niyang tawagin military yung kanyang military. Defense force daw sila. Defense lang kami. Pag depensa lang kami, defense force lang kami, ha? Ganon ang nila, ganon ang positioning nila sa kanilang military. Although technically, it is still a military. Kung tutuusin, military. Pero hindi pang offense. Mainly it's for defense. So alam naman natin yan, mga kotsero, recently nagkaroon tayo ng RAA or Reciprocal Access Agreement. So, it allows the Armed Forces of the Philippines and the Japanese Self-Defense Force to dramatically expand joint military activities, including large-scale drills, focus on enhancing interoperability and joint response to various contingencies, including disasters as well as armed conflicts. So, ibig sabihin, mga kotsero, if the Philippines is attacked, siguro may provision sa RAA na si Japan will also come to our aid. The RAA paves the way for the transfer and exchange of increasingly sophisticated weapon systems. This is especially notable as the Philippines modernizes its maritime forces amid the festering South China Sea dispute. Which actually, mga kotsero, naging controversial nga yung isang executive order ni PBBM, di ba? Naging controversial na isa niya executive order kasi bakit daw pumapayag tayo ng donations? Bakit daw bibigyan ng pagkakataon ang military natin na tumanggap ng donations? Yun, si Amy syempre ako gusto nun. Pero syempre, yung kasi mga kotsero ay part nitong RAA kasi magbibigay magdo-donate si Japan ng mga military equipment niya sa Pilipinas. So to provide a legal framework para dun sa donation na yon, naglabas sila ng executive order tungkol dyan. That's very important. In fact, mga kotsero, ito po example, magde-deploy na sila ng mobile radar site sa Philippine Sea.
Yung, tawag ito? Japan. Ayan, Mobile Radar Defense. The Japan Self-Defense Force has stationed a mobile radar defense system on Kita Daito Island in the Philippine Sea to expand Japan's capabilities in the area. The 31st Marine Expeditionary Unit held a live fire exercise on Wednesday, and the Russian Navy Pacific Fleet wrapped up its joint drills. Ito kasama to nung China recently. Hindi ko alam tong Kita Daito Island. Saan kaya to? Anyway, asa may Okinawa. Ayan. Para para palakasin yung tulong din sa atin niya kasi syempre merong information sharing yan. So, that's good. Actually, hindi lang yan. Hindi lang yung RAA na pirmahan natin recently. So, yung RAA nung itong July, sa Japan. New Zealand, meron din tayong pinirmahan nung June. Mutual Logistics Support Agreement with VFA-like pact publicly mentioned as under consideration. Pinirmahan yan yung June. UK naman, MOU on Defense Cooperation, January 2024. Canada, MOU on Defense Cooperation na may development na parang VFA. Signed January 2024. France naman, meron tayong letter of intent to upgrade defense cooperation with intent to conclude a VFA-like pact signed in 2023. So marami na tayong nabibuild na partners when it comes to our defense. At mga kotsero, don't forget, kasi syempre, ang dali kasi paikutin nito na parang gera-gera, etc., etc. No, it's not. It's not about finding or looking for trouble. Hindi yun eh. Hindi tayo naghahanap ng gulo. Ang problema kasi, yung gulo lumalapit sa atin. Nananahimik ka nga sa tapat ng bahay mo. Pero kapag dumadaan yung siga sa kalsada, binabato ka ng kung ano-ano. This is something na kailangan na natin. Kailangan na natin ito, mga kotsero. Kailangan na natin to. It's been long overdue. Maski nga si Digong, pinabayaan ng military natin. Yung military development ng Pilipinas, pinabayaan niya. Ano lang ba ang lumaki sa ating AFP nung panahon na presidente si Digong? Sahod lang naman eh. Pero yung capacity, hindi. Ngayon, meron pang opportunity na baka Pilipinas na rin mismo ang magtatayo o Pilipinas na rin mismo ang gagawa ng sarili nating mga barko para sa Philippine Navy tsaka para sa Philippine Coast Guard. Mas maganda yun. Mas maraming trabaho sa Pilipino yun, di ba? Dapat nga, kinokontract na ng mga ng DND natin yung mga ganyang klaseng negosyo. Kasi mga kotsero, total naman, may kakulangan tayo since we are an archipelago. 'Di ba? Kailangan natin ng marami talagang barko pang Coast Guard. Pangbantay ng ating mga isla-isla. Ang problema, tagal natin pinabayaan. Pero ang di natin alam, mga kotsero, meron pala din sa Pilipinas na shipbuilding industry. Akalain nyo yun? Ako hindi ko alam eh. So ngayon, kung meron namang ganyan, di ba? Why not? Dapat umorder na nga yata, dapat umorder na dyan yung Pero recently, yung ang ginagawa yata nung mga taga Cebu, ang ginagawa yata nila doon muna is refurbishing. Yun muna yata ang ginagawa. So, eventually, sana yan, sana lumaki. Sana lumaki. Kasi alam nyo mga kotsero, pag lumaki yan, syempre, it will also mean more employees. Pag maraming empleyado, maraming may trabaho. Diba? Pag maraming may trabaho, maraming may pera. Pag maraming may pera, konti ang mahirap. Ano naman kasimple yun eh. Di lahat tayo happy.
So sana dumami pa yung mga ganong klaseng ano. At sana suportahan din ng gobyerno natin yung ganong klaseng mga tawag dito, mga industries. Umpisahan na lang ng gobyerno natin. Total naman, di ba? Total tayo yung gobyerno may pangangailangan eh. Mali ba natin? Mali natin in the future, tayo na yung magbebenta abroad ng mga barko, di ba? Yung mga ibang coastal states na ang bibili sa atin ng mga tao doon. Yung mga Acero class. Acero class ba tawag doon? Yung mga maliliit. May interview kanina yung Japanese ambassador. Yung Japanese ambassador. Tungkol dyan sa RAA, Reciprocal Access Agreement. Panoorin natin yung interview niya. Ipinasilip ni Japanese Ambassador Endo Kazuya sa aking eksklusibong panayam ang ilang nilalaman ng Reciprocal Access Agreement o RAA, ang mala VFA na kasunduang magbibigay daan sa pagpasok ng mga sundalong Hapon sa bansa. Iginit din niya na gaya po ng Pilipinas, patuloy na poprotektahan ng Japan ang teritoryo nito. Narito po ang aking eksklusibong pagtutok. Nitong Lunes lang nang pirmahan ng Pilipinas at Japan ang Reciprocal Access Agreement o RAA. Ito yung kasunduang magbibigay daan sa pagpasok ng mga sundalong Hapon sa Pilipinas na halos katulad sa VFA ng Pilipinas at Amerika. Pinaplansya pa ang kabuang detalye ng kasunduang ito, pero sa aking eksklusibong panayam kay Japanese Ambassador to the Philippines, Endo Kazuya, nagbigay siya ng pasilip sa ilang nilalaman ng kasunduan. Pagtitiyak ni Ambassador Endo, magkakaroon ng pagtutulungan ang Pilipinas at Japan sa paghahabol sa mga Japanese serviceman na lumabag sa batas. The RAA is said to be the equivalent of the VFA, which the Philippines has with the United States. But one of the more controversial provisions of the VFA is the matter of custody of foreign soldiers who commit wrongdoing. Now, I'd like to know, how does the RAA treat cases like this? Under RAA, the authorities of Japan and the Philippines shall assist each other in the arrest of members of the forces, visiting forces, in the receiving states, and in handing them over to the authority, which is to exercise jurisdiction. Also, both countries shall assist each other in the carrying out of all necessary procedures, investigations into offenses allegedly committed by a member of the visiting force. Both countries are eligible to exercise their jurisdiction in accordance under Article 21 of the agreement. Sabi ni Endo, may mekanismo raw para matukoy kung kanino ang jurisdiksyon ng Japanese servicemen. Very simply, the sending state holds the primary jurisdiction of offenses and arising out of any act or commission done in the performance of official duties. The receiving state can exercise a primary jurisdiction over offenses which are not related to official duties. Uy, malinaw yun ah. Baka mas maganda yun kaysa sa BFA ah. Mas maganda yun sa RAA kaysa sa BFA. Yung sa BFA kasi mga kotsero, yung sa BFA kasi mga kotsero, ang nangyari doon, yung the US will have primary jurisdiction in all cases. Ngayon, kaya naging controversial yung kay Pemberton. 'Di ba kasi yung kanya murder or homicide. Outside of outside of the military base. So kaya naging controversial or at least yung kung nasaan yung activity ng VFA. Kaya naging controversial yun kasi sa kasi sa VFA, if I'm not mistaken, if I remember it correctly, lahat ng offenses occurring within the jurisdiction of the US, whether it is in the act of duty or not, ang primary jurisdiction nasa Amerika.
Basta it is committed within the jurisdiction of the US, meaning kung base yan sa loob ng US base, yun, jurisdiction nila yun. If I'm not mistaken I could be wrong, pero yun ang pagkakaalala ko dyan. Eh, yung kay Pemberton, ang nangyari siya outside of the base. So, nagkaroon ng nagkaroon ng balikan dyan ng Amerika at saka Pilipinas kung sino makaka-jurisdiction dyan kay Pemberton. By the way, mga kawachero, alam nyo ba, sino nagpalaya kay Pemberton? Kasi eventually, na-convict si Pemberton dito sa Pilipinas. At tapos nagsiserve siya ng kanyang, tawag dito, ng kanyang penalty o ng kanyang sentensya dito sa Pilipinas. Sino nagpalaya kay Pemberton? Si Digong. Si Digong nagpalaya kay Pemberton, guys. Si Digong, kaya nagalit ang mga nun. Kasi syempre, tawag dito, kasi syempre, jurisdiction ng Pilipinas yan Na-pardon siya, if I'm not mistaken Pardon ba? O parang pardon. Nagkaroon siya ng pardon. Si Digong, pinardon si Pemberton. Yun, kaya nakabalik ng Amerika. Ano kaya masasabi ni Roque doon? Kasi si Roque yung si Roque yung abogado ni Pemberton. Ay, ni pala nung isa, nung kalaban ni Pemberton, yung LGBT. Ano kaya masasabi niya doon? Naalala pa kaya niya yun? Anyway. Tuloy natin ito. Pero dito sa sa BFA, sa RAA, mukhang mas malinaw. So, every act that is committed within the line of duty sa dito sa RAA. Basta line of duty. Kapag may act or violation, criminal act or violation or negligence committed within the act of duty or within the bounds of his active duty. Si sending state ang may jurisdiction, meaning si Japan. Kapag outside of duty, let's say nag-happy-happy, nagiinuman, may nakaaway, pinukpok niya, napatay niya. Yun, si receiving state naman ang may jurisdiction, primary jurisdiction. So, etong kay RAA mas malinaw kaysa kay BFA. Kaya yun. Pero alam nyo, matawag ko ng question yun bakit kaya pinalaya ni Digong si Pemberton? Ano kayang interest nun? No? Bakit kaya? Hindi ko naiintindihan Akala ko ba galit sa Amerika? Anyway, tuloy natin. Aasa si Endo na sa pamamagitan ng RAA, lalo pang mapapalakas ang pagtutulungan ng Pilipinas at Japan. Can you tell us how soon we can start seeing some activity as far as the RAA is concerned? It depends on the approval process of our respective Congress and Diet in the respective countries. But I hope that we can further promote the defense and security cooperations in the near future. Sa aking panayam, tinanong ko si Endo tungkol sa pagsabi ng China na hindi dapat nakikialam ang Japan sa usapin ng Pilipinas at China kaugnay sa West Philippine Sea. Yan ay matapos kundinahin ng Japan ang agresibong aksyon ng China Coast Guard sa Philippine Navy kung saan isang sundalong Pilipino ang naputulan ng daliri. China issued a statement saying that Japan has no right to meddle in maritime issues between the Philippines and China. What's your government's reaction to this? Japan believes that the issue concerning the South China Sea is directly related to the peace and stability in the region and is a legitimate concern to all the parties of the international community. And thus, Japan opposes any unilateral attempts to change the status quo by force or by coercive actions, as well as any actions that will increase the tensions in the region. This is why Japan
reiterated serious concerns over repeated actions which obstruct freedom of navigation and increase regional tensions, including recent dangerous actions in Ayungin Shoal that resulted in damages to the Filipino vessel and injuries to the Filipinos on board. I'd like to know, what does Japan have to gain from making a stand as far as this issue is concerned? Right. For us, upholding the rules-based maritime order in this region particularly is in the interest of Japan. And it is very much important for us to support the country that is respecting the rules of law in the maritime sphere. I'd like to know, Mr. Ambassador, what can the Philippines learn from Japan as far as dealing with the situation is concerned? I think we are facing very similar challenges in the maritime sphere. Sa Singapore East Islands China naman Sea, siya. South China Sea. But at the same time, the situation in Japan and in the Philippines are not exactly identical, of course. Japan and China has established some frameworks, like including fishery treaties or the rescue agreements between the two countries. So that might be something that we can work together. Yun. Ang problema kasi mga kotsero sa Pilipinas tsaka sa China, kasi si China may kailangan kay Japan. Kaya willing sila makipag-usap kay Japan. Ang problema natin kay China, they need nothing from us. Wala silang kailangan sa atin. Legit yan, legit. Kahit kanino nyo yung tanong. Walang kailangan sa atin ng China. Imagine mga kotsero, magkano ang inaangkat ng ilan lang ang inaangkat ng China sa Pilipinas? Yun yung sinasabi ni Japanese ambassador. Magkaiba yung sitwasyon ng China at ng Japan because yung isda, yung seafood ng Japan ay binibili ng China. Take note mga kotsero, ang China wala silang sariling pagkain. Paniwala kayo mga kotsero. Walang sariling pagkain ng China. Ang kanilang karne, binibili nila sa Australia. Yung seafood nila, binibili nila sa Japan. Ang kanilang grains and everything else, barley, etc., binibili nila sa Amerika. Wala silang pagkain. Kaya nakakatawa itong setup ni China eh. Inaaway-away niya sa Amerika, pero kailangan niya yung pagkain ni Amerika. Inaaway-away niya si Japan, pero kailangan niya yung pagkain ni Japan. Inaaway-away niya sa Australia, pero kailangan niya yung pagkain ng Australia. So, yun. So, technically, hindi tayo kailangan ng China. Kaya nga meron tayong trade imbalance. Ano yung trade imbalance? Mas marami tayong inaangkat simula China hanggang papuntang Pilipinas kaysa yung binibili ni China from Philippines papunta ng China. Tayo, we have nothing that China we have nothing to offer that China wants except West Philippine Sea. Except West Philippine Sea. Which, mga kotsero, sa opinion nila, kesa makipag-usap tayo kay Pilipinas, nakawin na lang natin. Kaya siguro kaya sinabi ni Ambassador kanina, yung mode ng treaty, etc., yun ang meron ng Japan tsaka yung China, which it worked for them kasi meron silang mutuality in their trade. Kumbaga, they need each other, kaya ganun. Ang Pilipinas, we have nothing like that. We have nothing like that. Imagine ka, nakakatawa pag sinasabi nila Harry Roque na ang biggest trading partner natin ng China. No. They're not our trading partner. They are our biggest sila ang ating biggest importer. Nag-i-import tayo sa kanila.
Tama ba? Sila ang biggest nating importer. Tama. Kasi malaki ini-import natin sa kanila. Kaya going back to sa issue ng West Philippine Sea, at the end of the day, mga Kojero, kahit gustong sumuporta ng Amerika, kahit gustong sumuporta ng Japan, kahit gustong sumuporta ng mga iba pang bansa dyan, at the end of the day, tayo pa rin ang dapat manguna. Tayo pa rin ang dapat manguna. Wala. Kasi they don't respect rule of law. They don't respect international law. They're not even respecting the human rights of their own people. Nakakita. Sabi ko nga sa inyo, si Chinese Communist Party, pinakahiganting sindikato. So mga Kojero, maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo po kalimutan mag-like, share, and subscribe. And I'll see all of you on our next live stream on Monday.